Alright, magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok ng mundo. Ito ang Kabirada Lance Channel at ako si Lance. Ngayon pag-usapan natin ang napakamainit na balita tungkol sa pagkasibak nitong si General Nicolas Torre na nako, sinasabi nilang hindi man lang pinagsabihan at hindi man lang nakipagsundo sa kanya ang Malacanang para siya ay tatanggalin sa pwesto. Na binaypas talaga ang kanyang pagkatao. At alam naman natin ito ay karir. Ito ay karira na matagal nang inaasam-asam nitong si General Torre. Kahit na mga labag sa mga batas o sa mga proseso kanyang ginagawa gaya ng pagdala kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte doon sa dahig. Opo, ito ang sabi pa nga ni Bato ay instead na sabi niya ay galit siya talaga kay Torre. Tapos naawa siya ngayon. Naawa daw siya. Hindi natin alam kung totoo ito. Kung naawa ba talaga itong si Bato. Okay, play natin. Information niya, kaya sinibak si General Torre is because he went beyond his authority, meron siyang sinibak without clearance ng malaki. Itong si General Bato, kumikipat-kipat itong mata. Oh. Napakaseryoso mo, sir. Kanya nga. So, ano yung base sa kanya kay Torre doon sa equations niya gano'n? I don't know. If he did it now without the clearance of Malacanang, then maybe meron siyang nasagasaan. Oo. Naligsan. Pero as I have said during my time, nag-declare ako sa Malacanang na provinsan, mabilisan ng kailangang aksyonan kaagad. Nag-issue ako ng orders, then later on, I just inform Malacanang na ito yung ginawa ko. Ang problema kasi kang Torre, mga kababayan, lumalaki ang ulo. Siguro ang akala niya na siya ang kakampihan ng Pangulo dahil ginawa niyang lahat eh. Mula nang kay Pastor Apollo Kibuloy, kahit na wala silang search warrant, nagbubutas kung saan-saan doon sa simbahan ng QGC. Wala silang permit na para maghalungkat ng mga kung ano-ano doon. Tapos, umi-standby pa sila ng ilang linggo doon. Diba? Oh. Abuso talaga ito. Pag-aabuso talaga ito sa utak. Yung utak ni Torre ay umaabuso. Mantakin mo, kahit may mga abogado na humaharang, ang sabi ni Torre kay yung attorney sa QGC na si attorney, kalimutan ko tuloy. Ang sabi niya, attorney, mamaya na lang kayo magreklamo kung tapos na kami. Mantakin mo anong klaseng tagapagpatupad ng batas yan. Yun ang kasabihan nila yung sa mga pulis na sa presinto ka na magpaliwanag. Di ba bawal yun? Lumabag talaga. Gusto niyang labagin, kung gusto niyang labagin, lalabag siya. At mamaya ng asunto. Sa Bisaya pa, nagsalig ba? Nagsalig ni si Torre. Kaya nasa likod niya ang mga tambaluslos at ang presidente. Siguro, sinabihan siya na walang search warrant, sir. Siguro, ang sabi ni Yormalis, bayaan mo. Halongkatin mo dyan. Mamaya na natin harapin yung mga reklamo nila. Talagang umaabuso. Tapos, pagdating naman dito kay Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi pwedeng dalhin si Presidente Duterte dahil nako. Tapos pagdating dito kay Presidente Duterte, hinuli niya. Wala naman siyang karapatan na manghuli kay Duterte kasi wala namang kaso dito sa Pilipinas.
Ang dapat tumuli sa kanya, yung taga-ICC. Voluntaryo talagang siya ang namuno doon sa pagdakip kay Duterte. Pagkidnap. Ikaw, Tore, humanda ka ngayon. Dahil wala ka ng power. Matuli na yung ka, Tore. Ha? Yung sinasabi ng pisot ka, humanda ka ngayon, Tore. General, nako. Huwag kang magsuroy-suroy kung saan-saan. Ha? Baka mahimo kang kabaw. Kaya nagagalit daw itong si Senator Bato de la Rosa. Tapos naawa. Ewan ko kung totoong naawa siya. Pwede pa bang sa bagay? Tao lang naman tayo. Sabi pa nga ng Panginoon, kaawaan mo ang iyong kaaway. Ano? Tuloy mo, General. Parang deserve ba nito rin naman siya? Because of, Well, as I've said, expected na yan. Expected yan sa serbisyo. You can be relieved anytime. Habang fontos officio. You are good Pontos while the Officio. need exists. Pero sabi na nag-meeting daw kayo na nagpunta siya dito. Ano yung napag-usapan niyo, sir? Nag-meeting daw kayong dalawa. Pumunta sa opisina. Ano po yung sinabi niya kayo, sir? Wala, I just give him my piece of advice as former chief PNP. Yun lang sinabi ko sa kanya. Pag relief, Sen, wala na yung benefits, Ha? tsaka retirement, wala. Pag gano'n, relief. Andyan pa rin. Andyan, relief is just routine. Ang nasasaga prating balita dito mga kababayan, itong pagkatanggal kay Tore, tungkol sa girian nila ni John Vic Remulla. Alam niyo, itong si Tore hindi talaga naghinay-hinay eh. Ang akala niya ay siya ang kakampihan ni Bongbong. Dahil ginagawa niyang lahat eh. Nisupak na nga siya sa batas eh. Binali niya nga ang mga batas at mga proseso eh. Nang para lamang sa kay Bongbong Marcos. At naghahangad din ito ng malaking pabuya at itong pagkatalaga niya bilang isang PNP chief. Pinaghirapan talaga niya ito. No? Pero itong mga success ni Tore from one-star general until na nagiging PNP chief siya, nagiging 4-star na ang nasa dito sa balikat niya. Itong mga blessings na ito, kung hindi ito sa tamang paraan niya nakuha, hindi sa Diyos yan galing. Sa demonyo yan galing. Kaya ngayon, Tore, hindi mo inisip na si Vice President Sara Duterte, yung pamilyang Duterte, yan ang pamilyang nag-angat kay Bongbong Marcos. Nagpalibing sa kanyang tatay na si Marcos Sr. Tapos, si Sara ang nagiging daan para magiging presidente itong si Bangag. Anong ginagawa? Trinidor si Sara. Pinagbintangan ng kung ano-ano. Marcos yan ha. Yan ang utak ng Marcos. Hindi mo na anticipate yan. Bala ka kasi. Wala ka dito. Puro ka lang sunod ng sunod sa utos. Tapos, si Tatay Digong, ano? Ang laki ng utang na loob ng mga Marcos na yan. Pinalibing ang tatay. Anong ginawa? Pinalibing doon si Duterte sa libingan ng mga buhay doon sa dahig. Ikaw pa kaya, Tore, ang hindi ganunin? Ginawa ka lang na uto-uto. Uto-uto ka talaga ni Marcos Jr. Ang tawag sa iyo, Pitbull, Tore. Ang akala siguro ni Tore, mga kababayan, na itong si Bongbong, itong mga kausap niya, itong mga agreement nila
Ang akala niya, ang kausap niya ay normal na tao. Nako, normal pa ba itong... Hindi normal ito. Ito ang pinaka-abnormal sa buong planeta. Lahat ng mga pinagsasabi niya, kabaliktaran ang mga nangyayari. Yan ang sabi ni Basti. Ang sinabi niyang pagbabago, kabaliktaran ang nangyari. Lahat. Ang sabi niyang bigas, 20 pesos. Anong nangyari? 20 pesos nga, ang 1/4. Oh. Tapos ikaw, Tore, ewan ko kung ano ang pinagkasunduan ninyo. Na para ganon ka. Ang hindi mo alam na abnormal pala itong kausap mo. Ngayon, kung ako sa iyo, bumaliktad ka na. Dahil, walang nako, tablahin mo na rin. Dahil delikado ka na ngayon, wala ka ng power. Marami ang nasagasaan at marami kang nasaktang damdamin at yung pagpadala mo kay Tatay Digong sa dahig. Marami kang nasaktan na tao doon. Yung pangyayaring yun. Yan ang... tapos ikaw, uto-uto ka talaga. Bakit hindi ko nasabing uto-uto? Chief PNP ka. Tapos inutos-utosan ka lang na makikboxing ka doon kay Basti. Sino ang nag-utos sa iyo? Si Rimulya. Siya ang yung doon sa ring. Siya ang yung manager doon. Gawain ba yan ng PNP chief pumatol sa ganong gawain? Makipag-boxing sa mayor ng Davao? Wala kang professionalism. Kaya siguro ang nakam up sa utak ng mga bangag, ikaw ay isang uto-uto. Kaya ikaw sinakripisyo ka ngayon. Duda ko itong ginagawa ng gobyernong ito ngayon sa iyo. Ikaw yung sangkalan, ikaw yung ginagawang panakip butas dito sa isyu ng flood was not control project. Or baka ito mga kababayan, ako po. Baka itong ginagawang ito ng gobyerno drama lamang. At itong si Tore ay ilipat pala doon sa NBI. Isipin nyo, itong si NBI Director Santiago, malapit nang magretiro. Baka binubula lang tayo na itong gobyernong ito. Either pagtakpan lang nila ang issue ng flood control ng mga anomalya, no? Issue drama-drama ni Bongbong na, ako, mahiya naman kayo. Buot mo pasabot, ibig mong sabihin, wala kang alam sa simulat sa pool. Ikaw ang presidente. Anak sa iring away lubot. Anak ka sa iring away lubot. Tuloy natin. Nakalimutan ko tuloy itong si Senator Bato. Routine function ng organization yan. Kahit na you are relief purpose, if you are not facing administrative or criminal cases, then andyan lahat ng yung mga benefits mo. But in this case, is very unique because he still has more than 1 year to go before his mandatory retirement age of 56. So nasa kanya yan if he doesn't give up his rank, his 4-star rank. Itong nangyayari kay Tore, nakakahiya. Huwag naman sanang magbigti siya. Dahil pinaghirapan niya talaga ito .
Ginawa niya ang lahat para makarating siya sa pwestong yan. Kahit nalabag sa batas, ginagawa niyang mga kautosan nitong administrasyong ito. Pitbull nga ang tawag sa kanya eh. Walang paninindigan. Yun ang sabi ni Senator Ping Lacson. Oh. At umaabuso sa kapangyarihan. Mantakin mo, second to the highest rank in the PNP. Gusto niyang gawing dinimot niya, nilipat sa Mindanao. Yang si Nartates ba yan? Nartates? Na humalilis kanya bilang isang PNP chief. Ano ka ngayon, Tore? Naku, wag kang magbigti, Tore. Marami pang gustong makita kang magbabayad sa mga kasalanan mo. 80 years old na matanda na hindi lang ang basta-bastang tao kung hindi nagiging ama ng bansa tapos ginagawa mong kinidnap mo, pinadala doon sa bansang wala namang kinalaman at walang jurisdiction na para litisin ang dating Pangulo. Nako. Rank ay pwedeng ang chief PNP or yung magiging acting chief PNP is will be holding a 3-star rank only. Because andyan pa yung hindi pa retired yung 4-star rank holder. Duda ko dito, kapag magmatigas itong si Tore, mga kababayan, mga kabirada, baka idimot talaga ito ni Bongbong Marcos. Oh. Baka tanggalan ng isang star para magiging 4-star talaga yung itinilaga niyang PNP chief ngayon na si Nartates. At, nako, huwag niyo kalimutan, si Nartates ay Ilocano. Oh. Kababayan ito ng mga Marcos, Ilocano. Kaya daw, nalalaman ito nagsumbong daw itong si Nartates doon kay Amy Marcos. Oh, di umano na nagrereklamo doon sa kay Amy na bakit siya i-demote at nag-reshuffling at dito pa sa Mindanao i-assign. Ngayon, itong si Nartates ay Ilocano. So, siyempre, medyo malakas sa mga Marcos. Sinita ni Amy ngayon tinawagan niya si Tore. Ano ba naman yan? Sabi ni Amy, ano ba yan? Hindi naman tama siguro. Tapos, ito pang si Nartates ay malakas din kay Remulla, Junbeck. Ayon. Tapos binaypas hindi pala nagpaalam itong si Tore sa kanyang mga pinaggagawa dyan sa pag-reshuffling, pag-revamp ng mga opisyalis ng kapulisan. Kaya ngayon, natandog siguro ang garbo ni Junbeck. Tapos si Junbeck mas malakas doon sa presidente. Malang mantakin mo, 2 Remulla nasa gabinete. Siyempre, malakas kay Bongbong. Iba ka may hawak ito sa liig ng mga Remulla. Mantakin mo, hindi nga matanggal-tanggal itong si Remulla kahit na maraming tao ang hindi nananawagan sa kanyang tanggalin itong si Remulla kasi doon sa kanyang anak na nahuli ng droga, di ba? Maraming nanawagan na tanggalin na, mag-resign ka na Remulla, yung bakulaw na Remulla ha. Hindi tinanggal ni Bongbong. Bakit kaya? Pero ikaw, nako, Tore, ginagawa ka talagang mas marami kang nasakripisyo kaysa kay Remulla. Pero bakit 3 buwan ka lang, tinanggal ka? Isipin mo yan. Kung may hawak kang panglaban doon sa mga Marcos, ilabas mo na. Dito ka na sumayad sa amin sa mga Duterte. Habang hindi pa nakaupo si Sara. Bumaliktad ka na, kay baka iring ka ngaway lubot. Dito ka lang ha, lumipat ka lang sa amin. Mantakin mo sa mga Remulla, maraming
Mas marami ka pang ginawang kabutihan para sa kapakanan ng mga Marcos eh. Tapos ikaw pa yung tinanggal. Mas malakas pa si John Vic sa iyo. Ano bang nagawa ni John Vic Remulla para sa mga Marcos, di ba wala? O ikaw, anong ginawa mo? Binuldos mo ang TOGC. Hindi basta-bastang tao. Dating presidente ng Pilipinas, maraming nagmamahal. Pero anong ginawa mo? Kinidnap mo. Napakakursunada mo. Tapos tinanggal ka lang ng ganon-ganon. Nako, kung ako sa'yo, Because according to the law, there Hello? should be only one 4-star rank in the Philippine National Police, and that is the Chief PNP. Ngayon na siya ang Chief PNP, siya binigyan ng 4-star rank, hindi pwedeng magkakaroon ng dalawang 4-star. So paritarin muna siya bago mag-4-star yung kung mag-retire, sa pagkakikilala natin itong si Torre, matigas ang ulo. Mataas din ang kanyang pride. i-appoint na. Oh. Kapag hindi siya talaga mag-resign, hindi siya galon, sigurado akong may gagawin itong si Bongbong. Baka kunan ng isang star. Para lang magiging PNP chief talaga itong si Nartates. Naku, talaga. Turi, kung ako sa iyo, mag-resign ka na at bumaliktad ka na. Anak ka sa iringaway lobo, Turi. Turi, naku, Turi. Ginawa kang uto-uto dyan. Maghiganti ka. Buti na lang siguro mga kababayan, no, kung may mga hawak itong mga ebidensya si Torino at para namang mahawakan niya rin sa liig itong si Bongbong Marcos. Ginawa kang sakripisyo, Tore, para matakpan itong flood control project. Mga ghost project. Dahil may ghost project, dahil sa ghost ang presidente. Ghost ang presidente. Kaya ghost din ang project. Kung nandyan pang presidente mismo, nagtatrabaho, sa simula pa lang, walang nangyaring ganyan. Kung takot sa iyo ang mga tauhan mo, kaso hindi. Kasi wala ka. Ghost president ka. Kaya nagkaroon ng ghost project. na bagong Chief PNP. What happens to Tory after the review, sir? Ano na siya? Si Tory after the review? He can be assigned with the office of the Chief PNP in a floating status. Yung floating status, parang for accounting purposes, dyan ka lang sa office of the Chief PNP kasi you are still receiving salaries and remuneration from the government. So kailangan ma-account ka, and in order for you to be accounted for, you have to stay with the office of the Chief PNP. Until he retires, sir. Ha? Hanggang mag-retire. Hanggang mag-retire siya. Because kung pipilitin mo siyang mag-retire, that would be against the law. Kung Hindi siya pipilitin, pero tanggalan siya ng star siya voluntary, para mabigyan ng daan itong bagong PNP chief na kababayan ni mga Marcos, ni Bongbong at ni Amy. Pero in fairness naman dito sa kay Nartates, no, ang sabi-sabi nila matino daw ito. Tingnan natin, baka matino ito sa dati, matino. Ngayong nagkakautang na siya ng loob dito sa mga Marcoses. Iwan natin. Sana nga ay may mabuting puso ito. May takot sa Diyos at pagmamahal sa inang bayan. At matindi ang kanyang pagmamahal sa kanyang kapwa Pilipino.
Dahil kung hindi, nako! Nako! Anak sa iring away lubot. Aryo na mag-retire because feeling niya naawa siya kay General Nartates or whoever is the next or the incoming chief PNP, maawa. Nako, hindi yun maawa. Nagagalit na galit yun. Oh, maawa. Nako. Dinimot niya nga eh. Binalasan niya ang mga opisyal at dinagay sa Mindanao yung si Nartates kaya nagreklamo. Oh, dahil insecure siya kay O Nartates. siya na hindi ba Oh, three general na yan si Nartates. Tapos itong si Torre, 1 star lang. Iprinomot ni Kwan, Bongbong. Ginawang PNP chief. Naging 4 star. Naungusan niya ngayon si Nartates. kuha yung 4-star, Tapos, sa kanya na rin yan. tapos dahil insecure siya, kasi mas mataas pa ito ng ranggo sa kanya dati. Last 3 months, 3 star na itong sa Nartates. Oo. Tapos itong si Torre dahil sa kanyang sipag at tiyaga sa paggawa ng mga iring away lubot, from 1 star nagiging 4 star dahil ginawang PNP chief eh. Kaya di tumawa, galit na galit ito ngayon. Mag-retire siya voluntarily. Pero hanggat hindi siya mag-retire, na sa kanya ang 4-star rank, hindi talaga pwede magkakaroon ng 2 4-star sa PNP. Without reaching the age. Ha? Pwede ba retire without reaching yung age? Yes. Meron namang yung optional retirement. We call that optional retirement before mandatory age of retirement. Optional. You can resign anytime. Sir, what happens to the morale of PNP given this situation po? Hindi ko ba makaka-apekto sa morale niya? I don't know. I What's don't the know. prevailing sentiment I don't ng, know. mga member ng Philippine National Police. Opo. So, sir, sa ngayon hindi pa sinasabi, hindi pa klaro, sir, kung ano talagang dahilan eh. So, pero sa inyo po ba, dapat sabihin para klaro sa lahat, hindi maka-apekto sa moral ng mga police? Pero as I have said, sanay na ang PNP na tumanggap sa mga orders gaming pa Malacanang. Hindi yan sila didemand ng explanation. The PNP just follow orders, obey first before you complain. So hindi mo complain, talagang susunod din dahil professional naman yan eh. Orders, legitimate orders naman yung nanggagaling sa Malacanang na palitan ang PNP. So the PNP as an organization, sanay na yan mag-a-adapt at talagang susunod yan. So, kahit na hindi sabihin ng presidente ang dahilan sa pagsibak, No? kahit hindi sabihin ng presidente o ng Malacanang yung reason ng pagsibak kay General Torres, Well, prerogative na yan ng Pangulo kung magbigay siya ng rason. Otherwise, pwede naman nga sabihin na that is regular rotation of Hindi yan regular. 3 months pa lang eh. Hindi pa nga umabot ng 3 months siguro. Tapos biglang officers. may matinding dahilan diyan. Pwede naman sabihin gano'n. Gusto niyang palitan. Sir, hindi ba parang nakaka-confuse naman? Binanggit pa siya ng Pangulo Lozona, parang he still had the favor of the President Lozona. Linuloko pa siya ng SONA. Sabi pa ni Bongbong Marcos, our champion here. Champion daw sa boxing. Walang kalaban eh. Nanalo. Tapos tawa pa siya ng tawa. Yung parang tawa ng isang nanalong kandidata. Yung tawa niya. Yung bigla siyang will that not create confusion among PNP? As I've said, I cannot speculate. Sir, I cannot speculate. how do you feel about what happened to Torre, considering yung role niya sa pag-arrest kay Pangulong Duterte at saka dun sa role niya dun sa raid sa KOJC compound? Well, I have to be clear about it. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya. Nawa,
Awa. Weh. Ikaw? Sa ginawa ni Tore? Kay, nako, sa dami ng sakit ng ulo ng dinudulot niya sa atin. Senator Bato, naawa ka? Pinubulan mo lang. Puladas lang yan. Sinasabi niyang awa. Ang galing mo buladas, Senator Bato. Mana ka sa akin. Naawa daw eh. Awa. Anak sa iringaway lubot. Dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, No, tao, tingnan mo ang pagmukha, oh. Parang nakaloko ito, oh. Sabi sa kanyang utak, buti nga. Buti nga. Ay, pasensya na kayo, ha? Mga kababayan, ang ngipin natin, nahihirapan ako sa bigkas ng mga liter. Ito matakas, nakatakas dito. Kaya, minsan, nautal tayo at yung mga capital letter, nakatakas, Sige, tuloy natin. binigyan siya ng posisyon, tapos sinibak lang rin siya. No. Galit ako na naawa ako sa kanya. Parang inutya mo pa. Sa pagmumukha ni Bato. Parang nangungutya pa ito. Kasi I've been there. What if ako ang nandiyan, nakaupo, at sinunod ko lahat ng orders ng nagbibigay ng orders sa akin. Lahat na ginawa ko. Kahit na yung bordering to illegal. Hindi bordering yon, illegal talaga. Kidnapper. Sabi ng kapatid kinikidnap. Kapatid ni Bongbong, ni si Aimee. Kidnapper talaga. Itong pagmumukha ni Bato. Anak sa iringaway lubot. Illegal acts. Unconstitutional acts. Questionable acts. Ginawa ko na lahat-lahat. Pagkatapos, ngayon, tanggalin lang niyo ako ng unceremoniously. That's my opinion as a former chief NP. Ganun na yung feeling ko. But then, it doesn't erase na talagang masama ang loob ko niya sa kanya, sa ginawa niya panahon pa ni Pastor Kibuloy at panahon ni President Duterte yung ginawa niya. Masama ang loob ko sa kanya. But right now, naawa ako sa kinalalagyan. Yes! Hanggat hindi kayo alis ako ng Duterte, masama pa na ang loob ko. Pareho tayo. Ginawa yun Masama ang aking lamang loob. Sumama daw ang kanyang lamang loob. Well, I had to be professional. I am the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. I have the oversight function over the law enforcement community. Well, mga kababayan, yun lang siguro ang ating pag-usapan. Anong masasabi nyo dito sa bidyong ito? Itong naaawa daw itong si Bato kay Tore. Totoo kaya ito? Kayo, naawa ba kayo? Paki-comment yan sa ibaba. Post the comment below. Maraming salamat. Adios.